Nadidismaya ka ba kahit pagkatapos ng panalangin? Dahil ba hindi ka nakatanggap ng mga sagot? Marahil ay naghintay ka ng napakatagal at ngayon ay nasa bingit na ng pagsuko. Huwag mawalan ng pag-asa. Mga minamahal, sinasabi ng Diyos na malapit na ang iyong tagumpay. Maaaring hindi ka naniniwala dito, ngunit ang video na ito ay ang tanda at kumpirmasyon na kailangan mo. Bumangon sa pananampalataya at magsimulang maghanda para sa iyong tagumpay. Marahil ay hindi mo nauunawaan ang sinasabi ng Diyos. Bago magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito upang makatanggap ng higit pang nilalaman na magpapala sa iyong buhay. Nakakaramdam ka ba ng stuck o pagod sa paghihintay para sa isang bagay na yon? Ang mga sandaling ito ay maaaring maging nakakapagod at nakakabasa ng pananampalataya. Kung naramdaman mo na ang hindi mabata na bigat ng pag-asa na nag-iwan sa iyo sa pagitan ng kung ano at kung ano ang maaaring mangyari, kung gayon dapat mong malaman ng eksakto kung ano ang ibig sabihin nito. Ang mga sandaling ito ay puno ng pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, pagkabigo, isang pananabik para sa pagbabago, at isang kamalayan na ang oras ay dumudulas ng hindi nagdadala ng ninanais na pagbabago. Madalas nilang sinusubok ang ating pagtitiis at pananampalataya sa mga paraang hindi natin naisip. Ang panahon ng paghihintay na ito ay hindi isang tanda ng pag-abandona o pagkabigo kundi isang kabanata sa iyong buhay kung saan ang iyong pagkatao ay pinalalakas at ang iyong espiritu ay dinadalisay. Madalas sinasabi na ang pinakamadilim na oras ay bago magmadaling araw. Ang pambihirang tagumpay na iyong hinahangad ay mas malapit kaysa sa iyong iniisip at ang iyong pagtitiyaga ay susi. Minamahal, ang katotohanan na pinapanood mo ang video na ito ngayon ay isang senyales na ang iyong tagumpay ay malapit na. Ito ay isang senyales na naalala ka ng Diyos para sa kabutihan. Ano ang iyong inaasahan? Para saan ka nagtitiwala sa Diyos? Binubuksan ka ng Diyos para dito ngayon, para sa himalang iyon, sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinatahak mo ang hamon na ito sa tamang panahon, tandaan na hawakan ang pag-asa. Ang iyong pananampalataya ay hindi walang kabuluhan, ang iyong paghihintay ay hindi nasayang. Mayroon kang isang ama na aktibong nagtatrabaho sa likod ng mga eksena at gumagawa ng mga bagay na pabor sa iyo, kahit na ang mga sagot ay tila malayo. Manatiling matatag, patuloy na manalangin at magtiwala sa kanyang banal na oras. Ang iyong tagumpay ay hindi lamang abot kamay kundi malapit na. Tandaan, ang mga hamon ay nakatulong sa paghubog ng pagkatao mo. Ang bawat pagsubok at pagsubok ay nag-aambag sa isang mas malalim na pag-unawa sa iyong sarili at sa iyong layunin. Ang iyong pasensya at tiyaga ay hindi napapansin, sila ay naglilinang ng mga bertud na magsisilbi sa iyo pagdating ng iyong oras ng pagpapahayag. Ang init ng kawalan ng katiyakan at pagkaantala na nararamdaman mo ngayon ay nagsisilbing isang layunin upang bumuo ng isang mas malakas, mas nababanat na bersyon ng iyong sarili. Kung paanong ang isang iskultor ay nagpapait sa isang bloke ng marmol upang ipakita ang isang obra maestra, ang mga karanasang ito ay humihiwalay sa iyong lumang panahon upang ipakita ang panahon kung saan ka lumalakad sa iyong sinagot na mga panalangin at ang mga bunga ng iyong pagtitiyaga. Magtiwala na ang oras ng paghihintay na ito ay may layunin at na ang bawat hakbang, gaano man kabagal, ay humahantong sa iyo patungo sa iyong tagumpay at pambihirang tagumpay na tinitiyak na kapag dumating ang iyong sandali. Hindi ka lamang handa na yakapin ito kundi pati na rin upang pahalagahan at i-maximize ito, ibinabalik ang lahat ng kaluwalhatian sa nagbigay ng lahat ng mabubuting kaloob, ang iyong Ama sa langit. Determinado ang Diyos na palakihin ka at hinding-hindi kukunin sa iyo. Ang tanging mga bagay na kinukuha niya sa iyo ay ang mga bagay na hahadlang at mag-aalis sa iyo sa pamumuhay ng iyong pinakamahusay na buhay alinsunod sa kanyang kalooban at layunin para sa iyo. Sa buong Biblia, nakikita natin siya na nangangako ng mabubuting bagay at nagbibigay kasiyahan sa atin, mahabang buhay, kasaganaan, kalusugan, kapayapaan, patnubay, proteksyon, at buhay na walang hanggan. Isang mapagpakumbabang talata sa Biblia ang nagsasabing, siya na hindi ipinagkait ang kanyang sariling anak, ngunit ibinigay siya para sa ating lahat, paanong hindi rin niya tayo, kasama niya,
na may kagandahang loob na ibibigay sa atin ang lahat ng bagay. Roma 8:32. Gaano ba kababa ang loob nito? Palaging nasa likod ng iyong isipan na ang kadakilaan ay inihanda para sa kung nais mo ang kadakilaan. Kailangan mong sumailalim sa kinakailangang pagsasanay upang matiyak ang pag-access dito. Ang kanyang mga pagpapala ay nagpapayaman sa kanya at hindi nagdaragdag ng kalungkutan. Para matanggap mo ang iyong tagumpay sa Diyos, kailangan niyang tapusin ang kanyang gawain sa iyo. At para mangyari ito, kailangan mong dumaan sa proseso. Ano ang mga palatandaan na nagpapakita na ang iyong tagumpay ay malapit na? Kung bibigyan mo ng pansin, makikita mo ang mga palatandaang ito na nagpapatunay na malapit na ang iyong tagumpay. Narito ang unang tanda, ang iyong pananampalataya sa Kanya ay lumakas. Isipin ang pananampalataya tulad ng kalamnan o bodybuilding. Halimbawa, kapag gusto mong bumuo ng isang partikular na kalamnan sa iyong katawan, naglalagay ka ng ilang partikular na gawain sa pag-ehersisyo upang mabuo ang bahaging iyon ng iyong katawan. Tulad ng alam mo na, ang pag-ehersisyo ay nangangailangan ng maraming pagsisikap, disiplina, at pagkakapare-pareho. Madaling gumising at magpasya na magsimula ng isang gawain sa pag-ehersisyo, ngunit ang mahirap ay ang patuloy na magpakita araw-araw. Kahit na nagsusumikap ka para sa isang layunin, may mga araw na kakailanganin mo ng dagdag na pagtulak upang magpatuloy. Ang pagbuo ng pananampalataya ay katulad ng pagpapalaki ng katawan, nangangailangan ito ng sinasadyang pagsisikap, disiplina, at pagkakapare-pareho. Tulad ng pisikal na ehersisyo, ang pagkakaroon ng matibay na pananampalataya sa Diyos ay hindi nangyayari sa isang gabi. Ito ay unti-unting proseso kung saan ang bawat hakbang, bawat sandali ng pagtitiwala, at bawat gawa ng pananampalataya ay nakakatulong sa espiritual na paglago. Ipinakita ni Abraham ang dinatitinag na pananampalataya sa Diyos sa lahat ng araw ng kanyang buhay, mula sa pagtawag ng Diyos sa Haran hanggang sa paghihiwalay sa kanyang pinsang si Lot, at paghihintay ng maraming taon para sa isang bata. Nakatagpo nga siya ng maraming hamon, ngunit ang lahat ng ito ay nagbigay liwanag sa landas patungo sa hinaharap na akay ng Diyos sa kanya. Binubuo ka ng Diyos para sa mga pagpapalang itinakda niya para sa iyo na pasukin. Sa gitna ng apoy na bubuo ang ginto. Matutong magtiwala sa Diyos at sa kanyang oras sa gitna ng mga paghihirap. Maaaring nagtanong ka at nagtatanong pa rin nang hindi nakikita ang mga manifest na resulta. Makatitiyak na ang Diyos ay muling nag-aayos ng mga siklo sa espiritu para sa iyo. Bilang mga Kristiyano, tinawag tayong mamuhay sa pamamagitan ng pananampalataya, at hindi sa pamamagitan ng paningin sa kung ano ang magagawa ng Diyos, at hindi ang nakikita nating nangyayari sa ating paligid. Ito ay isang sensitibong sandali. Hindi ito ang panahon para magreklamo o magbulong-bulungan. Hindi ito ang oras para maging tamad o pagod. Sa Roma 12:1, ang Biblia ay nagpapayo, huwag kayong magkukulang sa kasigasigan, ngunit panatilihin ang inyong espiritual na sigasig na naglilingkod sa Panginoon. Laging tandaan na ang mga nagtitiwala at umaasa sa Diyos ay hindi kailanman mapapahiya dahil patuloy niyang babaguhin ang kanilang lakas. Patuloy niyang bubuhatin sila mula sa putik na putik. Siya ay mananatiling isang lampara sa kanilang mga paa at kanyang palalakihin ang kanilang mga baybayin. Pahintulutan siya na manguna at turuan ka kung ano ang gagawin kahit na hindi mo ito nararamdaman. I-maximize ang panahong ito, nakatakda ka na para sa pagbabago. Pangalawa, kung ang Diyos ay gumagawa sa iyong pagkatao, magalak at magalak dahil ang iyong tagumpay ay nasa iyong manggas. Tandaan kung paano mo tinuruan ang isang bata na magsabi ng isalamat bago mo sila bigyan ng regalo na nakuha mo sa kanila. Ginagawa din ito ng Diyos sa atin. Ang parehong paraan na ipinagmamalaki ng iyong mga magulang na makita kang lumaki at lumipat mula sa isang yugto ng iyong buhay patungo sa isa pa ay ang parehong paraan na ipinagmamalaki ng iyong Ama sa langit na makita kang maging mas mabuti. Ginagawa niya ang iyong pasensya, tiyaga, kasipagan, at pagpipigil sa sarili, lahat ito para ihanda ang iyong isip para sa regalo. Isipin ang pagbibigay ng kaloob ng propeta sa isang taong mabilis magsinungaling ang dila, o malaking kayamanan sa isang taong hindi nakatanggap ng karunungan. Ang Diyos ay hindi gumagawa ng ganyan.
Una, bubuin ng Diyos ang iyong pagkatao sa antas kung saan siya ay nagtitiwala na mapagkakatiwalaan kanya sa kanyang mga kaloob at mapagkukunan ng kaharian. Hindi kanya bibigyan ng anak dahil lamang humingi ka ng isa, kundi dahil may kakayahan ka at alam mo na ang mga bata ay mga regalo mula sa Panginoon na dapat alagaan para mapalawak ang kanyang kaharian. Dapat ay tumahimik ka at alam mong siya ang Diyos. Huwag magmadali upang mauna sa Kanya. Hindi siya nag-aaksaya ng oras, lagi siyang nasa oras. Inihahanda niya ang daan, nililinis ang iyong mga landas, at nire-recalibrate ang iyong puso at mga hangarin. Ginagawa kanyang isang anak, isang kasamang tagapagmana ni Jesus, at hindi isang bata lamang. Kapag tapos na siya sa iyo, mas mauunawaan mo siya, mas makikilala mo siya, at magiging masaya sa ginawa niya sa iyong buhay. Ang isa pang dahilan kung bakit itinatayo ng Diyos ang iyong pagkatao ay upang mapagtanto at maunawaan mo ang papel na dapat mong gampanan sa kanyang banal na plano. Siya ay Diyos, alam niya kung ano ang dapat niyang gawin, ngunit alam mo ba ang bahaging dapat mong gampanan, at ikaw ba ay pinakaangkop para dito? Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanhik ko sa inyo, alang-alang sa awa ng Diyos, na ihandog ang inyong mga katawan bilang haing buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang iyong tunay at wastong pagsamba. Huwag sumunod sa pattern ng mundong ito, ngunit magbago sa pamamagitan ng pagpapanibago ng iyong isip. Pagkatapos ay masusubok at maaprubahan mo kung ano ang kalooban ng Diyos, ang kanyang mabuti, nakalulugod, at sakdal na kalooban, Roma 12:1. Huwag mong hamakin ang pagdidisiplina ng Panginoon, ni panghinaan ng loob ang kanyang pagsaway, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang kanyang minamahal, gaya ng isang ama sa anak na kanyang kinalulugdan. Numero 3, isang senyales na malapit na ang iyong tagumpay ay kapag naramdaman mo ang pagnanasang kumilos. Kapag ang Diyos ay nagtutulak sa iyo na kumilos, ito ay madalas na nagpapahiwatig na ikaw ay nasa bingit ng isang pambihirang tagumpay o makabuluhang tagumpay. Gayunpaman, ang tawag ng Diyos sa pagkilos ay nagsasangkot ng pag-alis ng may pananampalataya, paggawa ng matapang na hakbang, at pagtitiwala sa kanyang patnubay. Ang pagkilos sa patnubay ng Diyos ay maaaring humantong sa pagbabago ng mga resulta at tagumpay na naayon sa kanyang mga plano. Kaya, kapag naramdaman mong hinihimok ka ng Diyos na sumulong, ito ay senyales na malapit na talaga ang iyong tagumpay at inihahanda ka na niya para sa susunod na hakbang sa kanyang plano. Matapos pangunahan ng Diyos ang mga Israelita sa Kanaan, kinailangan nilang lumaban sa maraming labanan upang masakop ang mga lupain sa kanilang paligid, isa na rito ang Jericho. Binigyan ng Diyos si Joshua ng isang partikular na hanay ng mga aksyon na dapat gawin upang masakop ang Jericho. Binigyan niya sila ng kakaibang diskarte sa pagmartsa sa palibot ng lungsod ng Jericho sa loob ng 7 araw na humihip ng mga trompeta. Para sa mga taong pamilyar sa paggamit ng mga espada at kutsilyo, isipin kung gaano ito nakakagulat at nakaka-hysterical para sa kanila. Ngunit sinunod nila ang mga tagubilin ng Diyos ng may pananampalataya, at pinangunahan niya sila sa tagumpay. Kahit na ang kanyang mga paraan ay maaaring iba sa iyo, tandaan ang kanyang mga paraan ay mas mataas kaysa sa iyo, at tiyak na humahantong ang mga ito sa tagumpay. Sa pamamagitan ng kanyang patnubay at patnubay, inaakay kanya sa mga landas na tutulong sa iyo na magkaroon ng kakayahan upang mas maging akma ka sa iyong hinihiling. Hanggat mayroong isang halalan ng biyaya para sa iyo upang makapasok sa iyong tagumpay, kailangan mong gumawa ng mga aksyon na inireseta ng Diyos upang bigyan ka ng pagkakataon na makaiwas sa tamang direksyon. Ito sa huli ay nagbibigay sa iyo ng bilis. Maaaring pangunahan ka ng Diyos sa isang panahon ng pagtuturo. Maaaring inilalagay niya ito sa iyong puso na kumuha ng isang kasanayan o mamuhunan sa mga aktibidad na humahantong sa pag-unlad ng sarili. Ngunit malalaman mo lamang ito kung makikinig ka sa kanyang tinig at susunod. Ang una at pinakamahalagang aksyon na hiniling niya sa iyo na gawin ay hanapin muna ang pagsulong ng kanyang kaharian. Sinabi ni Jesus sa Mateo 6:33 na hanapin muna ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay din sa iyo. Kasama sa pangako ng Diyos sa atin dito ang katiyakan na habang inuuna natin ang kanyang kaharian, asikasuhin niya ang lahat ng iba pang bagay na nauukol sa atin, tinitiyak na natutugunan ang ating mga pangangailangan at natitiyak ang mga tagumpay. Ang paghahanap muna sa kanyang kaharian ay kinabibilangan ng paghahanap sa kanyang patnubay sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay araw-araw sa kanyang mga salita, at pagiging matulungin sa mga pahiwatig ng banal na espiritu.
Sa pamamagitan ng pakikinig sa kanyang tinig at pagbibigay prioridad sa pagsulong ng kanyang kaharian, iniayon mo ang iyong sarili sa kanyang mga layunin at nagiging handa upang tuparin ang iyong tungkulin sa pamamagitan ng mabilis na paggawa ng mga aksyon na kanyang tinatawag sa iyo. Siya ang mabuting pastol at nangangako na magiging iyong tungkod at tungkod upang maging mapagkukunan ng lakas, proteksyon, at direksyon. Magtiwala sa kanyang paglalaan at patnubay, alam na kanyang pinapatnubayan ang bawat hakbang para sa iyong ikabubuti at sa kanyang kaluwalhatian. Bilang 4, isang palatandaan na malapit na ang iyong tagumpay ay kapag dinadala ka ng Diyos sa isang panahon ng paghihiwalay. Kapag itinalaga ka ng Diyos, nangangahulugan ito na mayroon kang espesyal na misyon o tungkulin at nais niyang bigyan ka ng patnubay at pagtuon upang matiyak na maisakatuparan mo ang iyong banal na misyon. Ang pagiging itinalaga ay kadalasang nagpapahiwatig na ikaw ay sumasailalim sa panahon ng banal na paghahanda. Ito ay isang hudyat na ikaw ay inihahanda para sa isang bagay na mahalaga. Minamahal, kung ikaw ay nasa panahong ito ngayon, yakapin ang panahong ito bilang isang pagkakataon para sa paglago, pagtuon, at mas malalim na koneksyon sa iyong layunin. Sa mga Gawa 13, 2:3, habang sila ay sumasamba sa Panginoon at nag-aayuno, sinabi ng banal na Espiritu, "Ibukod mo sa akin sina Bernabe at Saulo para sa gawaing itinawag ko sa kanila." Kaya, pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila ang kanilang mga kamay sa kanila at pinaalis sila. Ang pagkilos ng pagtatalaga ay isang banal na pagsang-ayon sa kanilang misyon at formal na pag-uutos para sa kanilang paglalakbay. Ang isa sa mga paraan na itinatakda ka ng Diyos ay sa pamamagitan ng pagpuputol ng mga bagay na hindi na nagsisilbi sa iyo o humahadlang sa kanyang mga layunin. Ang isang taong umaakyat sa isang bato ay walang negosyo na magdala ng mga bato sa kanyang backpack dahil ito ay magpapabagal sa kanya at mapapagod siya. Maaaring ihiwalay ka ng Diyos sa iba at ihiwalay ka sa ilang mga bagay upang payagan kang dumaan sa pag-unlad at matinding paghahanda na kailangan para mahawakan ang mga biyayang darating. Ang paghihiwalay sa iyo ay nagsisilbi ring pagpapatibay na ikaw ay nasa tamang landas at ang iyong tagumpay ay malapit na. Ang isang tao sa isang misyon sa tagumpay ay hindi tatahakin ang abalang landas na tinatahak ng iba. Siya ay tumatagal ng isang kakaiba at kung minsan ay malungkot na landas na ginagarantiyahan siya ng tagumpay. Kapag itinalaga ka ng Diyos, mayroon ka ring responsibilidad na ihanda ang iyong sarili upang maging handa na sisidlan. Nang ihiwalay si Daniel at ang kanyang mga kaibigan sa Babylon, nagpasya silang huwag dumisan ang kanilang sarili sa pagkain at inumin ng hari na pinaniniwalaan nilang ikompromiso ang kanilang pananampalataya. Nanalangin sila at hinanap ang mukha ng Diyos sa lahat ng kanilang ginawa at nagtagumpay sa kanilang mga tungkulin. Ang pangakong ito sa kanilang mga prinsipyo ay isang anyo ng paghahanda na nagpapakita ng kanilang pag-aalay sa Diyos kahit na sa mahirap na mga kalagayan. Nais kong tiyakin sa iyo na ang paghihintay sa Diyos ay hindi kailanman pag-aaksaya ng oras. Ang kanyang oras ay palaging perpekto at ang iyong tagumpay ay nalalapit na. Palawakin ang iyong pananaw at ilagay ang hindi natitinag na pananampalataya sa Kanya. Manatiling konektado sa Kanya at makinig ng mabuti para sa Kanyang patnubay. Italaga ang iyong sarili sa pamumuhay na nagpaparangal sa Diyos at iwanan ang anumang pagdududa tungkol sa Kanyang pag-ibig at mga pangako. Kung napansin mo ang alinman sa mga palatandaang ito na gumagana sa iyong buhay, hayaan silang pasiglahin ang iyong pananampalataya at ipaalala sa iyo na nasa bingit ka ng isang makabuluhang tagumpay. Panghawakang mahigpit ang mga pangako ng Diyos at huwag mong bibitawan. Nagtataka ka pa ba kung bakit hindi ka sinagot ng Diyos? Maaari mo bang pagnilayan ang iyong kasalukuyang mga aksyon at gawi upang makita kung maaaring humahadlang ang mga ito sa mga sagot na hinahanap mo? Ano ang mga negatibong pattern o gawi sa iyong buhay na maaaring humahadlang sa iyong landas sa tagumpay? Paano mo matutugunan ang mga gawi na ito para malinis ang daan para sa interbensyon ng Diyos? Isipin kung paano mo maaaring kailanganin na iayon ang iyong pananaw o mga aksyon para mas matanggap ang mga pagpapala ng Diyos. Maraming beses, hindi natin namamalayan na tayo ay nanatiling bihag ng maraming bagay mula sa ating nakaraan, at marahil mula sa ating kasalukuyan, at nangangailangan ng kalayaan mula sa lahat ng ito. Kapag kumapit ka sa hindi pagpapatawad sa isang tao, talagang tinatanggihan mo ang buong lawak ng pagpapatawad ng Diyos sa iyo. Sa madaling salita, kung ipipilit nating panagutin ang iba sa kanilang mga pagkakamali laban sa atin, papanagutin tayo ng Diyos sa mga maling utang natin sa Kanya, kahit na tayo ay naligtas.
Maaaring may isang tao o mga tao na kailangan mong patawarin at bitawan. Pumili ngayon na gumawa ng desisyon para sa pagpapatawad. Hilingin sa Panginoon na tulungan kang magpatawad. Maaaring nasaktan ka nito ng husto, ngunit ang pagkikimkim ng kapaitan at hindi pagpapatawad sa kanila ay magpapapanatili lamang sa iyo na tumitigil at pipigil sa iyong mamuhay ng isang matagumpay na buhay. Sa Ebanghelyo ni Mateo, tinanong ni Pedro si Jesus kung ilang beses niya dapat patawarin ang isang taong nagkasala sa kanya, nagmumungkahi ng hanggang 7 beses. Sumagot si Jesus sa kanya na nagsasabi, "Sinasabi ko sa iyo, hindi 7 ulit, kundi 77 ulit." Mateo 18:22. Binigyang diin ng tugon ni Jesus na ang pagpapatawad ay hindi dapat limitahan o sukatin, ngunit dapat ibigay ng bukas palad at tuloy-tuloy, sa parehong paraan na ginagawa niya sa atin. Ang iba't ibang issue ay maaaring lumikha ng mga kuta para sa kaaway sa iyong buhay, na higit pa sa hindi pagpapatawad. Halimbawa, ang pagsuway sa mga utos ng Diyos, hindi nalutas na nakaraang mga kasalanang sexual, o trauma at pang-aabuso ay maaaring lahat ay mga lugar kung saan ang kaaway ay nakakakuha ng saligan. Ang mga salik na ito ay maaaring humantong sa pagbuo ng mga hadlang sa iyong buhay na kailangang matugunan. Sinasabi ng Biblia na ang kaaway ay dumarating upang magnakaw, pumatay, at manira. Ang kanyang layunin ay itarget ka sa iyong mga punto ng kahinaan, at hadlangan ka sa pagtupad sa iyong tungkulin, sa huli ay hadlangan ang iyong tagumpay. Inaatake niya ang iyong kaluluwa ng iba't ibang mga demonyong espiritu, na tinitiyak na mananatili kang natigil at nauurong. Ang mga espiritual na labanan at oposisyon ay maaaring makapagpaantala sa iyong tagumpay. Ang talinghaga sa Mateo 13 ay nagsasalita tungkol sa isang magsasaka, Diyos, na nagtanim ng trigo sa kanyang sakahan, at habang siya ay natutulog, isang kaaway ang sumalakay at naghasik ng mga damo. Ang magsasaka, gayunpaman, ay nangako na alisin ang masamang damo mula sa mabuting trigo sa tamang panahon. Ang kaaway ay hindi masaya sa iyo, hinahanap niya ang iyong pagbagsak at walang hanggang pagtigil. Ito ang dahilan kung bakit dapat kang maging nakatuon sa pagtiis sa kanyang mga aparato laban sa iyo. Ang patuloy na panalangin at pananampalataya ay mahalaga sa mga panahong ito. Depende sa iyong sariling lakas ay isang pangkaraniwang patibong para sa maraming Kristiyano na naghahangad ng tagumpay na kadalasang hindi napapansin. Madaling sabihin, Panginoon, kailangan kita at nagtitiwala ako sa iyo, ngunit ang pagsasabuhay ng mga salitang ito ay maaaring maging mahirap. Madalas tayong bumaling sa sarili nating mga estratehiya, suporta sa komunidad, at instincts bago lubusang humingi ng patnubay ng Diyos. Hindi tayo nilikha para sa sarili, sa halip, tayo ay idinisenyo upang umasa sa karunungan at patnubay ng Diyos upang maabot ang ating buong potensyal. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na magtiwala sa Panginoon ng buong puso at huwag manalig sa ating sariling pangunawa. Ang pag-asa sa sarili ay maaaring humantong sa mga hindi kinakailangang pagkaantala, pagkabigo, at sakit sa damdamin. Kung nakita mo ang iyong sarili na nahuli sa bitag na ito, isaalang-alang ang pagdarasal, Banal na Espiritu, ibinibigay ko ang aking kalooban sa iyo. Gawin mo sa akin ang gusto mo. Amen. Maaaring gumamit din ang Diyos ng mga pagkaantala upang subukin at dalisayin ang iyong mga motibo na tinitiyak na ang mga ito ay hindi hinihimok ng pagkamakasarili o panandaliang kasiyahan. Ito ay kinakailangan para sa tagumpay upang matupad ang kanyang layunin. Paano ka naghahanda para tanggapin ang iyong tagumpay? Ang pinakamahalagang gawin para matanggap ang iyong tagumpay ay ang pagsuko ng buong buo sa Panginoon. Ang pagsuko sa Diyos ay mas madaling sabihin kaysa gawin, ngunit posible. Madalas nating hinahangad na mangyari ang mga bagay, ngunit dapat nating tandaan na ang mga daan ng Diyos ay mas mataas kaysa sa atin. Ang kalalabasan ng iyong pagsuko sa Diyos ay maaaring hindi ang iyong inaasahan, ngunit tiyak na ito ang iyong kailangan. Upang sumuko sa Diyos, kailangan mo munang tanggapin ang kahinaan. Ang kahinaan ay maitatag lamang kung saan umiiral ang tiwala. Para sumuko ka sa Diyos, kailangan mo munang magtiwala sa Kanya na haharapin ang iyong kalungkutan, kawalan ng kapanatagan, at kalituhan. Kung wala ang Diyos, hindi mo laging malalaman ang lahat. Maaaring alam mo ang patutunguhan, ngunit hindi ang proseso, kaya naman kailangan nating magtiwala sa Kanya. Nang tawagin niya ang mga Israelita mula sa Ehipto, sinabi niya sa kanila na dadalhin niya sila sa Kanaan, ngunit hindi niya sinabi sa kanila kung gaano o gaano katagal.
Nang sabihin niya kay Abraham na bibiyayaan niya siya ng isang anak at gagawin siyang ama ng lahat ng bansa, hindi niya sinabi sa kanya kung kailan o paano. Tulad ng mga halimbawang ito bago sa amin, maaaring ikaw ay nasa katulad na sitwasyon. Maaaring hindi mo nauunawaan kung paano, ngunit tiyak na siya ay mangangako sa kanyang mga salita at mangangako sa iyo. Nagiging mahirap na ganap na umasa sa mga salita ng Diyos, lalo na kapag ang mga bagay ay hindi katulad ng kanyang ipinangako, ngunit iyon ang hitsura ng kahinaan at pagsuko. Ang isa pang paraan upang matanggap ang iyong tagumpay ay ang humingi ng tulong sa Diyos. Dapat mong malaman na hindi mo ito magagawa sa iyong sarili. Ang paghingi ng tulong sa Diyos ay isang napakalakas na paraan ng pagsuko. Ito ay nagpapakita na ikaw ay dumating sa isang lugar sa buhay kung saan alam mo na ang kanyang tulong lamang ang makapagbibigay sa iyo ng tagumpay. Kapag hindi mo alam kung ano ang gagawin o hindi mo madala ang iyong sarili sa punto ng pagtukoy sa bagay, kapag nalulula ka sa buhay, ang kailangan mo lang gawin ay hilingin sa Diyos na tulungan ka. Siguraduhin na dahil humingi ka sa Kanya ng tulong, darating Siya para sa iyo at gagawin kang matagumpay dahil sinasabi ng Kanyang salita na ililigtas ka niya at pararangalan ka. Siya ay isang kasalukuyang tulong sa oras ng pangangailangan. Ang isa pang bagay na maaari mong tiyakin ay ang iyong tagumpay sa isang sitwasyon ay hindi darating dahil ikaw ay labis na iniisip ito. Ang labis na pagpapahalaga sa isang bagay o pagmamaliit sa isang sitwasyon ay hindi nagbabago tungkol dito. Ang dami ng enerhiya na iyong ginugugol sa pag-iisip sa isang bagay ay magpapapagod sa iyong kaluluwa at magdadala sa iyo sa isang lugar ng depresyon. Sinasabi na ang pag-aalala ay tulad ng pag-upo sa isang tumba-tumba, binibigyan ka ng isang bagay na dapat gawin, ngunit hindi ka nito dinadala kahit saan. Kapag nagsimula kang mag-overthink ng isang bagay, ang iyong isip ay nagiging larangan ng digmaan. Iyan mismo ang gusto ng kaaway na mapunta ka. Nais ng kaaway na mawala ang iyong kagalakan, kaligayahan, at kumpiyansa. Nais niyang manatili ka sa isang siklo ng kalungkutan at kunin ang iyong tagumpay, ngunit dapat kang manindigan ng malakas. Ang labanan ay hindi laban sa laman at dugo kundi laban sa mga kapangyarihan at pamunuan. Laging gumawa ng sadyang pagsisikap na bigyan ang Diyos ng mataas na papuri at ilagay ang dyablo sa kanyang lugar. Dalangin ko na tumayo ka ng malakas sa mga araw ng mga kalaban upang hindi ka pagtawanan ng kaaway. Ikaw ang dapat mumiti dahil sigurado ang iyong tagumpay. Ang susunod na kailangan mong gawin ay i-redirect ang iyong mga iniisip at baguhin ang iyong focus. Tandaan, gusto ng kaaway na pakainin ang iyong isip ng negativity para masigurado niyang hindi ka papasok sa iyong tagumpay. Ikaw ay isang panalo na, huwag hayaan ang kaaway na humalili sa iyo. Higit sa lahat, manalangin at matuto ring ibigay ang sarili sa pag-aayuno. Ilagay ang iyong mga inaasahan sa paanan ng isa na kayang gawin ang lahat ng bagay at kanyang isa sa katuparan ang iyong tagumpay. Ang Biblia ay nagtuturo sa atin na isulat ang ating mga pangitain upang ang sinumang makakita nito ay tatakbo kasama nito. Dapat mong iharap ang bawat isa sa iyong mga inaasahan sa isa na nagbibigay ng tagumpay. Sa taimtim na panalangin at pag-aayuno, iniayon mo ang iyong espiritu at kalooban sa sarili ng Diyos at malinaw na nakikipag-ugnayan sa Kanya. Ang sabi ng Biblia, silang na naghihintay sa Panginoon ay magbabago ng kanilang lakas. Sila'y sasampa na may mga pakpak na gaya ng mga agila, sila'y lalakad at hindi mapapagod, at sila'y tatakbo at hindi manghihina. Iayon ang iyong sarili sa salita ng Diyos sa mga panalangin at panoorin siya na gumagalaw sa iyo sa iyong tagumpay. Manalangin tayo. Mahal na Ama, lumalapit ako sa iyo ng may pag-asa na puso at espiritong nagnanais ng iyong patnubay. Kinikilala ko na ako ay nasa panahon ng paghihintay, at kahit na tila mahaba at malabo ang landas, nagtitiwala ako sa iyong banal na panahon. Tinitiyak sa akin ng iyong salita na ang aking tagumpay ay malapit na, at naniniwala ako sa iyong pangako ng may hindi natitinag na pananampalataya. Ama, ikinalulungkot ko na ang bigat ng pag-asa na ito ay madalas na nag-iwan sa akin na hindi sigurado sa iyong mga salita. Ang mga pag-aalinlangan, kawalan ng katiyakan, at pagkabigo ay naging mabigat, ngunit alam ko na ang panahong ito ng paghihintay ay hindi tanda ng iyong pag-iwan. Sa halip, ito ay isang kabanata kung saan ang aking pagkatao ay pinalalakas at ang aking espiritu. Naniniwala ako na, kung paanong ang pinakamadilim na oras ay dumating bago ang bukang liwayway, ang aking pambihirang tagumpay ay mas malapit kaysa sa napagtanto ko. Panginoon, idinadalangin ko ang pasensya na matiis ang panahong ito ng may biyaya at lakas ng loob na magtiwala sa iyong perpektong plano.
Tulungan akong makita ang higit pa sa mga kagyat na pakikibaka at makilala ang mga palatandaan ng iyong gawain sa aking buhay. Nagtitiwala ako na gumagawa ka ng mga bagay na pabor sa akin, kahit na hindi ito mukhang. Ipaalala sa akin na ang bawat sandali ng paghihintay ay isang hakbang papalapit sa tagumpay na ipinangako mo sa akin. Kahit na dumaan ako sa mapanghamong panahong ito, tulungan mo akong kumapit sa pag-asa. Tulungan mo akong makita na ang aking paghihintay ay hindi nawalan ng kabuluhan at na iyong aktibong inihahanda ako para sa mga pagpapalang iyong inilalaan. Turuan mo akong yakapin ang oras na ito bilang panahon ng paghahanda, batid na hinuhubog ako nito sa taong tinawag mo ako. Tulungan mo ako, Ama, na malampasan ang bawat negatibong pattern o ugali na patungo sa tagumpay. Ipakita sa akin ang mga bahagi ng aking buhay kung saan kailangan kong baguhin. May mga taong nasaktan ako ng husto at sinira ang tiwala ko. Tulungan mo akong patawarin at palayain sila para makapaglakbay ako ng magaan. Turuan mo akong patawarin sila gaya ng pagpapatawad mo sa akin at pabayaan ang anumang bagay na maaaring makahadlang sa iyong mga pagpapala. Nagdarasal din ako para sa lakas na kumilos ayon sa iyong itinuturo sa akin. Kung paanong iyong ibinigay kay Joshua ang mga tiyak na tagubilin upang lupigin ang Jericho, gabayan mo ako sa paggawa ng matapang na mga hakbang na inilagay mo sa harap ko, na nagtitiwala na ang iyong mga daan ay mas mataas kaysa sa akin at ang iyong mga plano ay para sa aking ikabubuti. Habang nangangako akong hanapin muna ang iyong kaharian, naway ang aking buhay ay maging isang patotoo ng iyong katapatan, at naway ibalik ko sa iyo ang lahat ng kaluwalhasyan. Salamat, Ama, sa tagumpay na nasa abot tanaw. Ako ay nagtitiwala sa iyong mga pangako at nanghahawakan ng mahigpit sa pag-asa na iyong idudulot ang mga ito sa katuparan. Sa pangalan ni Jesus, dalangin ko. Amen. Naniniwala akong pinagpala ka. Para sa higit pang nakapagpapatibay at nakaka-inspire na mga video, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito. Pagpalain ka ng Diyos.